bro. Matigas palang ulo nito eh. Kakasabi ko pa nga lang eh. Hindi mo ako pwedeng gapusin sa talata dahil kang Katoliko, hindi Bible alone. Loudspeaker ka, JD. Yes. Huwag ka mag-loudspeaker. Feedback ka na. Sige na, go ahead na. Walang problema yan. Naka-record ako ngayon. Hindi nga siya pwede kasi nga nag-feedback. Ay, bahala kayo. Huwag kang galit. Wag niyo akong kontrolin, ano? Dahil kayo yung may gusto magipagtalakayan at iniimbitahan niyo ako, kaya wag niyo akong kontrolin. Go ahead. Hindi. Teka, kakalorin ko lang ano. Ano ba ito? Ito ba ay one-on-one o pagtutulungan niyo ako? O isa-isahan lang o sabay-sabay kayo? Ano ba meron dito? Ewan ko lang, pinatawag niyo ako eh. Si Ramil ang nag-invite, hindi kami. Okay, ano tayo rito ha? Maglaruhan tayo rito. Ano ba ang reason ba't ako pinatawag dito? Malay ko kay Ramil. Itanong mo kay Ramil. Okay, Brother Ramil, ano ang reason ba't pinatawag ako rito? Ito mo pala yan ha. Bro, tawag dito. Ano po, si Bro Elijah, pasok po daw kayo sa camp. Yan po yung sabi niyo po sa akin. Yes, Ano po yung para po, sabihin ko po sa inyo na pumasok tayo sa TikTok. Kaya hindi pa po sabi, sa messenger room na lang para makapag-usap po. yes. Ako'y tinawag, may sinend sa akin na screenshot na pinapatawag yung taga punto por punto. Tapos sabi sa TikTok, ay hindi ako makapasok. Wala kaming TikTok account eh. Pero messenger room, makapasok ako. Kaya ngayon, dahil messenger room naman namin ang ginamit, ako'y pumarito ngayon. Saan si Elijah ngayon na nag-imbita sa akin? Kaya yung may dalawang baba na account. Yun na. Ano ang tatalakayin ngayon? Si Makisig dito. Oh, Makisig. Kilala mo ba ako? Mukhang nakatalakayan ka ng John Ray, di ba? John Ray ba yung nakatalakayan mo? Hindi ko kilala. Yung sinabi na maglabas ng muka, dahil hindi ka naglabas ng muka, hindi natuloy. Hindi ko kilala yun. Hindi mo kilala yon. Okay. Ang mga nakakalaban ko mga RCC, si Kuya Nelson, si Benji Camundo, dito pa ba? Si Kuya Noel, si Nash, dito pa ba? Mga RCC yun. Si Denmark, San Salvo, familiar kayo lang. Silang tayo bro, JD medyo parang medyo anas ba? Okay, share lang naman pala eh. Tawag dito, si FD ka bro? Yes. So, parang gusto ko yung mga debate gano'n. Okay naman kami, tumatanggap kami ng katalakayan. Pero sa aming programa, once mararamdaman ko na parang kinokontrol, halimbawa, may isang tanong, tapos ako'y sumasagot. Tapos, yung sagot ko, lilimitahan niya, automatic pull out ko yon. Nasa akin ang control eh. Once maramdaman ko na, halimbawa ganito, ako'y sumasagot, tapos yung sagot ko, nililimitahan niya, kinokontrol niya dahil lang gusto niyang makuha, yun lang gusto lang niyang iparinig sa mga tao, yung mga ganon, pag
pag nililimitahan na ang sagot ko, ibig sabihin, may ano yan, may pandarayang ginagawa, ayaw niyang malaman ng tao ang lahat. Kaya nililimitahan niya ang sagot. Pag yun ginawa niya, automatic ko kaagad pull out. Pero ilang oras, hindi ganito, halimbawa, pwede ka basta neutral daw. Halimbawa, hindi INC or pang ano, yung neutral lang, hindi doon sa bakuran mo. Kasi unfair naman sa amin, halimbawa, pag-delete ako sa'yo, baby, nahabaan mo yung sagot mo. Meaning kasi pwede rin tanggalin, gano'n. Huwag ka mag-alala bro, dahil pag ako sumagot, hindi masyadong mahaba yan, kinaklaro ko lang. Hindi. O yun, sinisimulan na naman. Sinabi ko nga eh. Pag ako sumagot, huwag nyo akong lilimitahan. Diba? Kakasabi ko pa nga lang eh. Nagsimula ka na kaagad. Ako'y sasagot, magbibigay linaw. Kung kayo for the sake of honesty, hayaan nyo ako magpaliwanag. Pero kung ayaw nyo, bahala kayo sa buhay nyo, pull out ko kayo. Maybe ganito. Okay ka na ba sa neutral na? Maybe kabakot natin. Okay ka ba din? Kung sa neutral ground naman, walang problema sa akin yun. Pero kung ganun ang gagawin ninyo dahil bakuran ninyo, ako yung aalis. Total, yung mga viewers namin, napakadami naman. At alam naman natin yun kung gaano karami ang viewers namin. At pag ako nagsalita, mas malakas ang impact nun. Kaya kung ako yung dadayain sa bakuran ninyo, ay kayo naman yung malalantad. Lagyan ng lagyan ng daya or something na ay mali. Yes. Usapan na dito, sa kanila. Yun na nga. Gaya ng sinabi ko, kahit saang bakuran, pumapasok naman ako. Ako'y matagal ko na ginagawa yan. Kahit sa ibang bakuran, 3A Media, ating pag-aralan, yung sa SDA, mapasok naman ako doon. Pero kung nararamdaman ko na parang minamaniobra na nila ang sitwasyon, minamaniobra at wala na yung nararamdaman kong fairness, ako'y aalis at doon ko babanatan sa programa ko kung saan alam naman ninyo na napakaraming manunood. Yung programa ko, okay lang. Wala akong problema kung ayaw mo ang programa ko. Ang sa akin lang ganito, may sarili akong programa at yung mga gagawin ninyo naririnig yan, napapanood yan. Ngayon kapag sinabi ko kung anong relihiyon kayo at makita ng mga viewers namin, sa dami ng viewers namin na ganyan pala ang style ng relihiyon ninyo, ay hindi naman sa akin ang problema ngayon. So, ka mo naman patutsada, Bibi. Okay ka ba sa, halimbawa, sa or sa TikTok? Wala nga akong TikTok account. Ganyan sinabi ko, wala akong TikTok account. Pangalawa, very unfair pa rin kasi sa TikTok, nakatago pa rin yung mukha ninyo. Wala pa rin, Kaya, kung sa akin lang, kung kokontrolin nyo ang aking sagot para lang makuha ang gusto ninyong marinig o iparinig, ay unfair sa akin yan. Pasensya na, JD, hindi tayo magkakasundo. Talagang hindi tayo makakasundo kung inyo ng style na kontrolin. Sabi, ito yung tanong ko, wala akong pakialam kung ano yung mo, basta ito ang tanong ko, kung ganun kayo, wala talaga tayong kasundo mangyayari. Una-una, JD, ako na nagsasalita. Paki-mic-off ko muna para hindi mag-feedback sa amin. Salamat. Una-una, hindi kami mandaraya, hindi rin kami gagawa ng anomalya. Ang akin lang naman, kung gusto, habunin kami ng debate, ako bilang si Mag-isip, gusto mo akong habunin, doon tayo sa neutral. Hindi yung ikaw yung may hawak, ikaw yung moderator, ikaw yung nagtitipag-debate. Tangit yun, bro. Na kapag hindi mo nagustuhan yung sagot ng kapila, bigla mo maglalaglag o bigla mo magkakapalag. Kailangan yung rules, sasang-ayon na ng dalawang pamilya.
Kapag ka mayroong isa man lang sa rules na hindi sang-ayon yung isa, hindi talaga magtutuloy yung debate. Kailangan Debate pala. maraanin lang ako. Maraanin lang ako. Kung gusto mo ng ganun. Kung gusto mo naman na kwentuhan lang tayo, nandito tayo sa dayari ng pagpo, hindi mo kailangan ng rules or whatsoever. So ano ba yung gusto mo sa dalawang paano kaya? Ito lang yan. Kung ako'y tatanungin, ako na may sasagot. Pero kung ako'y kokontrahin, kung ako na may kokontrahin, ako hihingi ng clarification. JD, dito lang, kwentuhan lang tayo. Okay lang pa sa'yo. Kwentuhan lang. Walang samaan na. Walang problema sa akin yun. Kung kwentuhan lang, walang problema sa akin yun. Ang sa akin lang, wag na wag kontrolin ang aking sagot. Lalo na, di naman ako mahaba sumagot eh. Sa totoo lang, hindi ako mahaba sumagot. Nakasanayan ko kasi punto por punto, hindi ako mahabang sumagot. Sa akin lang, kinaklaro ko lang. Ano bang gusto mong talakayin natin? Sa Santissima Trinidad. Yes, ano tungkol doon? Okay lang ka. Ano tungkol sa ano bro? Trinidad bro? So, ang tanong ko lang, kung Holy Trinity ba ay kung pantay-pantay, yung pagkilala niyo sa pantay-pantay sila ng kapangyarihan. Tama ba? Yes bro, pantay-pantay sila bro. Okay. Una kong tanong, alam mo ba yung Diyos Ama nasa langit may lukuhan? Yes bro, yung Diyos Ama nasa langit nga bro, oo. Okay, sunod na tanong, tanggap mo ba yung Diyos na nasa kanan ng Diyos sa langit may lukuhan din? Yes bro. So ngayon, yung dalawa bro, yung Diyos Ama may lukuhan sa langit, Diyos Anak meron din lukuhan sa langit. Pangatulong tanong, yung Espiritu Santo, hindi ko lukuhan din ba siya sa Diyos ng Espiritu Santo? Wala kaming turo na may luklukan ng Diyos Espiritu Santo bro. Sa makapit bro, yung dalawa, nakapagod sa langit, diba? Yung isa, walang luklukan, no? Wala nga kaming turo bro na meron siyang luklukan. At wala ring Bible scholar na nagsabi na may luklukan ng Espiritu Santo. Kaya dapat Kaya nga ang tanong, ganito, kaya nga ang tanong, kung yung dalawa nakapagod, sabi ko, ay sila nakapangyarihan, paano mo gagawin pagkay kung yung dalawa nakaluklok, yung isa nangangamit dito sa lupa? ayun, mali naman yung tanong mo. Ano nangangawit? Wala kaming turong nangangawit. At wala rin namang Bible scholar ang nagsabi na para lang magkapantay-pantay, dapat nakaluklok yung ikatlo. ICGCs na naman yan. Dapat suportado ng mga Bible scholar ang ating mga paliwanag. Go! Anong talata na dapat suportado ng Bible scholar ang kaliwanag? Ibig sabihin, hindi tayo gumagawa ng sariling opinyon. Alam natin na ang Bible scholar ay mas malalim ang pag-aaral na ginawa sa Biblia. Hindi gaya natin, bago lang tayo, nagmamarunong na kagad. Bro, plata bro. Ulitin ko naman, kami Katoliko at kami hindi Bible alone. Kaya wag mo akong gapusin sa talata ng Biblia dahil hindi kami Bible alone. Pero ulitin ko yung tanong, anong talata na dapat ang panunilitan natin, Bible scholar? Gaya nga na sinabi ko, hindi mo ako pwedeng gapusin sa talata dahil kami mga Katoliko ay hindi Bible alone. Talata bro. Matigas palang ulo nito eh, kakasabi ko pa nga lang eh. Hindi mo ako pwedeng gapusin sa talata dahil kang Katoliko hindi Bible alone. Sasagot kami based on reality. Pwede encyclopedia, pwede dictionary, pwede history, pwede Bible. Kung kami sasagot, doon kami sasagot. Kasi, ibig sabihin mo, walang talata kasi ito ang basyan. Sa amin bro, ganito bro. Ang haligit sa haligan ng katotohanan, iglesia. At sa aming iglesia, hindi Bible alone. Kaya kung ano ang paintulot ng aming iglesia, gaya ng magbasa kami ng mga referensya, walang problema sa amin yon.
So, walang talata na. Walang talata, di ba? Gaya nga na sinabi ko bro, hindi kami Bible alone. Maraming katotohanan sa mundo, hindi nakasulat sa Bible. Gaya na lang halimbawa, hindi nakasulat sa Bible, walang talata sa Bible kung sino ang nagpangalan ng Kristiyano doon sa Antioquia. Wala kang talata, bro. Ay nako, ulit-ulit na lang. Wala ka na bang ibang tanong dyan na mas mabigat? Kasi hindi mo siya sinasagot batay sa panahon. Oh, yun nga. Ang sabi ko nga sa'yo, huwag mong kontrolin. Kakasabi ko pa nga lang kanina eh. Huwag mong kontrolin. Huwag mong lilimitahan. Dahil pag yan ginagawa ninyo, talagang pinupull out ko kayo. Paraanin mo lang ako, bro. Hindi kita pinocontrol at isasagot mo. Pwede kang sumagot kaya tanong gusto mo. Lamang, i-address mo ng tainang yung tanong. Ang tanong ay, meron ba talata o walang talata? Kaya kapag hindi mo, tapos ipagkuhanan mo. Okay, ito ang aking sagot. Sinabi ko na kanina, sa amin, ang haligit sa liga ng katotohanan, iglesia. Unang Timoteo 3:15, ang haligit sa liga ng katotohanan, iglesia. Walang sinasabi dyan na ang haligit sa liga ng katotohanan, Biblia. Kaya hindi dapat hanapan ng talata ang bawat isasagot ko sa iyo. Next question. Hindi mo naman sinagot yung tanong. Ayun, makukontrol na naman eh. Matigas talaga ang ulo, ano? Kakasabi ko pa nga lang, huwag niyong lilimitahan, huwag niyong kokontrolin. Kung walang talata sa Biblia, ibig sabihin, nasa ibang referensya. Sinilitangan ng tanong kung gusto lang. Wala rin naman tayong usapan na kailangan lahat ng isasagot may talata. Kakasabi ko pa nga lang makisig, matigas talaga ulo mo. Ang sabi ko, kami hindi nakabatay sa Bible alone, kaya wag mo kong istriktuhin sa talata. Next question. Alam sa Biblia. Ay nako, nangokontrol na, kawawa naman. Tanggalin na lang kaya kita, hindi ka kasi makaintindi. Ayoko yung yung nangongontrol. Ha? Sa lahat ng mga matigas ang ulo, ayoko yung nangongontrol. Ano? May iba pa dyan na mangongontrol? Yung ayaw mo na nakokontrol ka, pero ikaw nangongontrol. Ay nako, hindi ako nangongontrol. Ang akin lang sumasagot ako. Kaso nga lang, ang gusto niya, lilimitahan sa Bible alone. Kaya, hindi talaga ako nangongontrol. Ako sumasagot lang ng makatotohanan, based on reality. Kung ayaw niyang tanggapin, dahil gusto niya yung ICJCs, ay hindi pwede sa akin yun. Tanong ka sa gusto mo, kaya ang tanong sa Biblia, kung wala ka sagot, sabihin mo naman yun, wala ka mo. Kaya sinabi ko kanina, ang sinasabi sa unang Timoteo 3:15 is ang haligit sa liga ng katotohanan, Biblia. Alam ko naman ang dyan ang dulo niyan. Alam ko ang dulo niyan. At hindi nyo ko mailalaglag dyan sa plano ninyong marinig sa bibig ko. Kaya ang sagot ko, ang haligit sa liga ng katotohanan, iglesia, hindi Biblia. Kaya hindi kailangan lahat may talata. Kaya iniwasan ko, di ba? Hindi naman sa umiiwas ako Panglilimita kasi ang ginagawa ninyo. Panglilimita. Hindi ako nagpapalimita. Yan ang problema nyo ngayon. Kasi hindi ko iniwasan, di ba natin yung tanong? Kaya nga sinabi ko, hindi kailangan lahat hanapan ng talata. Dahil ang haligit sa liga ng katotohanan, iglesia, hindi Biblia. So, ibig mo sabihin, walang banggit ang mga apostol. So, kaya naman, yung si Cristo sa paninindigan mo. Pero yung meron, gano'n ang sabihin. Ay, meron. Sabi ni Kristo sa kanyang iglesia, ano man ang ipahintulot nyo sa lupa,
ipapahintulot ko sa langit at ipinahintulot ng iglesia sa lupa na magkaroon ng mga Bible scholar para magsaliksik ng mas malalim sa Biblia, para yung mga bagong nag-aaral na hindi nakakaunawa pwedeng kumonsulta sa mga Bible scholar. Sino ang Bible scholar ng unang siglo Iglesia? Sino? Ay, yung mga apostol ang una, pero hindi lang sila. Dahil tumatakbo ang panahon, wag nating limitahan, wag mong ipalitaw yung mga Bible scholar ngayon, hindi kailangan kilalanin dahil sila lang. Mali yun. Dahil yung sinabihan ni Kristo, ano man ang ipahintulot ninyo, lahat ng ipinahintulot na Bible scholar ng iglesia, akseptado sa Panginoon yun. Yung mga apostol, sabi mo, mga scholar. Ang scholar, na pagkakakilatay ng tao, kapwa tao, ang nagkakaloob nun, bilang pagkilala sa kanyang katalinuhan o dulong na naabot. O ngayon, sa ang talata ng Biblia, na mayroong pagdawat na gaya ng pagkilala sa mga apostol, bilang scholar. Sa ang talata ng Biblia. Yun, another talata na naman. Kakasabi ko pa nga lang, Mateo 18:18. Ano man ang ipahintulot nyo sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. At ano man ang ipagbawal nyo sa lupa, ipagbabawal ko sa langit. Take note, hindi ipinagbabawal ng iglesia ang Bible scholar. Ito'y kanilang ipinapahintulot. Kaya normal lang na tayo kumonsulta sa mga Bible scholar pag tayo'y walang nauunawaan. Ang tanong na sa iyo, napakalinaw. Ang mga apostol, iba ay di kawalan ng pagkilala bilang iskolar. Alam naman natin ang iskolar ay kaloob. Mga tao ang nagdililong nilang gawat pagkilala sa Diyos na naabot ng isang tao. Kaya yung ginagamit mo, mahina matalupin. Sa talata ng Biblia na ginawaran ng ganong pagkilala, mga apostol ang sabi ko, Mateo 18. Ay, naku. Lagi na lang talata. Kaya nga kami hindi Bible alone eh. Dahil hindi lahat nakasulat sa talata ng Biblia. Maliwanag din naman sinasabi sa Lucas 10:16. Ang sino mang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig. Kaya kung ayaw nyo nang makinig sa iglesia, ay hindi na si Kristo pinapakinggan ninyo. Ang ginagawa kasi ng mga INC, gumagawa na lang ng kwento. Sasagutin pa na. Hindi pa lang Biblia ang basihan mo, bakit Biblia ang sinasagot mo kanila? Yes. Ano sinabing hindi Biblia ang basihan? Hindi Biblia lang. Napakasinungaling talaga nito. Ang sabi ko, hindi Biblia ang haligit-saligan ng katotohanan. But it doesn't follow na hindi Biblia ang batayan. Hindi Biblia lang. Ano ka ba? Biblia ang tanong. Ay, nako. Bigyan mo ako ng ibang mas matibay na ano bina. Bigyan mo ako ng ibang magandang argumento. Wag ka na lang magdaldal na kung ano-ano yung pinagdadaldal mo. Ang sa akin lang, bigyan mo ako ng magandang argumento na magandang, yung gaganahan ba ako, hindi ako, naatok ako sa style mo eh. Kumbaga, iwas na lang yung sagot eh. Alam niya yung sagot, pero ayaw yung sagot kasi takot. Ay, naku, takot daw, nagpatutsada na naman. Hindi ako takot. Ayaw ko lang na ako'y madala ninyo sa paglilimita na hindi nyo magagawa sa akin yun. Ako pa. Sabihin mo, Ano kung marami yung followers kung ang viewers ninyo, kapirang lang, wala pang 5% ng followers ninyo. Oy, Kularo Kapiranggot. Ang pagkakaalam ko bro, ang aming subscribers ngayon sa YouTube is 100,000 na. At sa inyo sa TikTok, hindi pa umabot ng 100,000 yun.
Kaya wag mo kong pagyabangan. Wag mo kong pagyabangan, ha? Ito lang sa akin, bro, no? Sa akin, bro, is kayo yung magtatanong, ako'y sasagot. At ang isasagot ko is based on reality. Huwag nyo kung ilagay lang sa, dapat sagot mo, dito lang. Hindi pwede yung ganun. Wala pang 1%. Ang Biblia ba hindi reality para sa'yo? Okay, ang Biblia is isa sa mga reality. But hindi lang siya ang reality. Ano ba? Yun. Tinan nyo yung ano nyo, kung kaano kayo kakitid mag-isip. Ang sinabi ko, kailangan suportado ng Bible scholar. Sa amin, ang Biblia, hindi lang yan ang batayan. Sabi mo, saan talata yan sa Biblia? Ikaw, matagal ka na nag-aaral ng Biblia, mayroon ka bang nabasa sa Biblia na Bible scholar? Kung wala kang nabasa sa Biblia na Bible scholar, napaka-illogical mo namang tanungin ako ng talata kung ikaw mismo alam mo na walang mababasang Bible scholar sa Biblia. Ano? Matigas. Nagsilayasan ng mga INC. Nagsilayasan. Hindi yata tumagal eh. Pero okay lang. Total, talakay lang naman ito. Based kasi sa pagkaano ko ni Makisig, based sa sinabi sa akin ni Junri about kay Makisig, is kinokontrol niya yung mga, para niya mailaglag yung kanyang makakalaban, is kinokontrol niya. Ano? Kinokontrol niya ang kanyang makakalaban para yun yung ano lang yung gusto lang niyang makuha, doon siya doon niya para bang ano, para kang nilalagay sa imbudo ba. Ito sa ni Makisig, ano? Para kang ilalagay sa imbudo. Napakaluwag sana ng mundo mo. Pinapasikip niya dahil gusto niya sumikip at pagtawanan kayo sa kanilang programa. Sa atin sa punto por punto, straight to the point po tayo, hindi tayo ganun. Sa atin, pag tayo ay tinatalakay, pag tayo ang tinatanong, sasagot tayo with all honesty based on reality. Sa kanila, lilimitahan. Ang gusto nila, yung reality lang, Biblia lang. Kaya hindi umubra. No? Yung isa, tinanggal ko na lang dahil nangongontrol. Kawawa. Si Makisig yung naalis ko. Pasensya ka na, Makisig, ha? Kasi kahit pa sa iba pa to, pag nararamdaman kong kinokontrol ako na may umaalis eh. Di naman ako to ano eh. Di naman ako nagtatagal doon. Bakit? Kung gusto mo talaga ihayag ang katotohanan, huwag mong limitahin ang sagot ng tinatanong mo. Hayaan mo siya sumagot. At total hindi naman ako mahabang sumagot eh. Kung napapansin ninyo, mas mahaba pang sumagot si Brother Junre. Yung akin dugtong-dugtong lang, pero kung meron talagang point na binabatay, is doon lang ako. Anong tanong niya? Doon lang ako sasagot. Punto por punto, straight to the point. Yan lang. Sialisa na sila. Nagbabay na. Hindi nakatagal. Okay, so okay na siguro 'yon sa ating recording. Nawa po ay inyong na-enjoy yung ating ginawang talakayan with mga Iglesia ni Cristo members. Sensya na kayo kung wala kung ano ngayon sa likod ko dahil nasira yung isang camera, kailangan ko pang adjustin. Siguro kailangan to ng ilang araw muna para tuluyang gumaling. Dahil
na ano siya, na-moisturize siya. No, na-moisturize siya kaya nag-blurry. Kaya pasamantala ginagamit ko muna yung isang camera. Muna pa man, thank you po sa inyong lahat. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung ipabarog, nganong nahimong tinuod ang simbang Katoliko, way laing rason, tinukod sa atong Ginoong Hesus Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara, katotohanan lang walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway, puro talakayan, hindi banggayan ng patay mali. Sayaral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Spirito ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-medo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya papuntang Pilipinas. Sagot, malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagrarime para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the Kami ang truth bida. is the church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.